si President Duterte ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yung lang, tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Ayon sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po, aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 Series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Luke Espiritu. Ang pagsuko sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. Kaya dyan na naman tayo. Ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte. Kuya, ang tanong ay basta luwas naman sa sagot nyo. Yes. Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para palagi kang updated sa ating mga video. Anong meron o bibigyan ho natin ng reaksyon itong naganap na senatorial face-to-face kagabi. Aba, mukhang meron ho mapapahiya. Mantakin mo kailangan daw magkaroon ng aktivista sa senador. Anak ng tipaklong, inaayawan na nga kayo. Gusto nyo bang pumasok sa pagka... sino ba itong kasinyo na ito? Anak ng bugi naman. Pag ako nakarinig ho kayo ng mga aktivista, tandaan nyo ho, wala ho magagawang magandang bagay yan, sabi ni Aling Teresita. Wala hong magagawa maganda yan. Puro laban. Kita nyo ang nangyari. Hindi nila ano yung paglalaban nila. Hindi nila mapaglaban yung paglalaban nila. Tama ba? Hindi nila kaya ipaglaban kung ano yung paglalaban nila. Kasi marami hong aalma sa kanila. Dahil hindi naman hindi karapat-dapat. Sino ba ang mga nagpapagulo sa Pilipinas? Di ba, alam nyo na. Pero bago natin simulan, natin talakayan ang reaksyon, isang like, isang share, at isang subscribe. So, all good sa po tayo dyan. Kaya like nyo yung video at share. Eto na. Ano meron dito mamaya? Maganda yung magiging reaksyon natin dito. Pasok! Pero sabi naman ng iba, ang pagbabalik dito ay banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatehan ang isyong ito, si dating Congressman Terry Casino na sang-ayon sa paglahok muli sa ICC, habang tutol naman si retired Colonel Ariel Querubin. Bibigyan ko na ito ng reaksyon para hindi na kayo magulat. Isang aktivista na papasok sa senador at isang pinuno, naging general ng AFP na nakipaglaban sa mga aktivista at mga durobo sa bundok, magdidebate. Masaya to, ako, ang boto ko dito kay Querubin, kay Senador Querubin. Alam niyo naman ang mga aktivista, di ba? Tuloy natin. Ay, naku, ang saya nito. Casino, bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangan may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuhang hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay police, military, o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJ case. May pa si General Bato, si Senador Bato. Eto lang
Kuya, kung gusto nyo yung ICC balik, wag na ho kayong magpaaral ng mga abogasya dito sa Pilipinas. Dahil wala naman palang saysay. Sabi mo baka ho nagkakamali ka. Kuya, yung baka yung utak mo ay tabingin na. Kuya ayus-ayusin nyo lang. Kasi kahit abogado o nag-aaral ng law ang makarinig sa'yo, kuya, magagalit. Yung bibig mo, tikom-tikom lang. Hindi ho maganda yan. Ipapaliwanag naman ni Colonel Querubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Tama. Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Tama. Ginoong Casino, you have 15 seconds. O ay naniniwala na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. Nako Di ba nakatakip nga ang mata Kaya, ng doon ka na lang tumira sa ibang bansa para mas masaya. Huwag ka na rito sa Pilipinas kung ayaw mo dito. Sabi mo, walang hindi maganda ang justice system dito. Wag ka na. Doon ka na lang. hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabuat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Colonel Querubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Tama. Colonel Querubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino. Mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. Ang debate dyan ay pag-uusapan kung gusto nyo papasukin ng ICC. Huwag nyo ipasok yung EJK. Ibang issue yan. At tatandaan nyo mga kasama, ito ay mga kaliwa. Kaya siguro takot na takot siya dito sa paglilitis sa Pilipinas dahil meron siyang merong bahid kasi. Tuloy. At ilan lang ang nakatuhan ng mga polis? Ilan lang ang actually na-convict? 4 lang po yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang ang boto ko rito ay para kay General Querubin, Colonel Querubin. komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. Tama. ICC is about control. Tama. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Sorry po, it's all the time we have. Sa Kamara may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Dapat lang. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas. Kasi alam niyo na. Ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes! Wala! Yung babae, oh! Ay, sorry. Kita nyo naman si yung mga, alam niyo yung mga kaliwang grupo? Ayaw nila, bakit? O ito lang, sino to? Bakit ayaw nyo? Tignan natin, Dalawang abogado naman ang Yan. magkakapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din, yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 Series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga
elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon Very good. ni Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo. Ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte. Kuya, ang tanong basta luwas naman sa sagot nyo. Ang tanong dito, kung sang-ayon ka ba? Sa mandatory drug testing ng mga elected officials. Bakit tukhang na naman ang mga pinagsasabi nyo? Ano ba kayo? Ibang klas. Hindi ho ako galit, mga kasama. Pero pag sumagot ito, mga ito, alam nyo na yung utak, yung mga lutang. At si Duterte, pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan. Hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot. Parang si lutang po, mga kasama. Ang boto ko rito, 10 points kay Atty. Vic Rodriguez. Anak ng tipaklong tong si Espiritu. Pag ito ho ay binoto nyo, sayang ho ang boto nyo. Ang tanong ni Miss, ang pangalan nito? Jessica Soho, taliwas ho yung sagot ng isang lalaki, yung Espiritu. Samantalang ang sagot ni Atty. Vic, akma-akma at tugma-tugma. Tumpak! Di ba? Po ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Yan. Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Tama. Attorney Espiritu. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importante mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at Duterte? Yan ba may nalaman yan sa sahod? Bangayan? Kuya! Ay, natatawa ako dito sa mga... Hoy, mga kasama, baka magkamali kayo, ilagay yung Espiritu na yan. Ako po. Ibang klase ang utak ni Kuya. Na hindi nakabubuhay ngayon, yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon. Hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Tama. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Yes! Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po. Nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yan. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Yan. Kinakailangan pagbigyan natin. Again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Atty. Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanandaka na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon mag-drug testing. Grabe. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. Wala nangyari sa buhay. Again, follow the constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? What you say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Sunod na issue na ho tayo, may panukala na sa Kamara ilimita lang ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, Ito na dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering?
Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondoc. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Naku. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ama. Ang national security po hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron ng mga guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza. May circular Yung po. Mendoza kasi hindi naman to abogado. Eh. Diba? Naging COA commissioner lang ito eh. Ano kaya gagawin ito kung sakaling manalo? Ito si Atty. Jimmy Bondoc eh, talagang nag-aral ng pagka-abugas siya. Kita nyo nga kung paano sumagot. No? Ang boto ko nito, 10 para kay Atty. Jimmy Bondoc. Ha? At Atty. Bondoc at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds, di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ay ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po, kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondoc, dahil hindi po inaabuso? ito issue ng type of Naku. funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi ay, palagi ko oras ko pa po yun ano, at naputo lang po. Ano? Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ko na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Tama. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Ito. Nung nanunungkulan ka ba ate? Alam mo yun, di ba, mayroong mga ganyan confidential. Bakit hindi mo sila inimbestigahan? Bakit hindi mo kinwestiyon? Ngayon, tatakbo ka pagka-senador, yung issue na yun, yung tanong sa inyo, aba. Parang taliwas ata yung mga pinagsasabi mo. Basta pabor ako dito kay Atty. Jimmy Bondoc. Tapos. Public funds is about transparency and accountability. Subat hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondoc. Binuo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1986 para bawiin o i-recover ang mga napatunayang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos noong panahon ng martial law. Pero ngayon may mga panukala na i-abolish ang ahensya at ilipat na lang ang powers nito sa Office of the Solicitor General. Pero may mga tutol sa panukalang ito. Ang tanong ng bayan, sang-ayon ba kayo o hindi sa abolition ng PCGG? Bumoto na po kayo mga kandidato, itaas po ang yes or no. Ang magdedebate po tungkol sa issue kung dapat na bang i-abolish ang PCGG, si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG at si Calyodi de Guzman na kontra. Kaya ang oras natin yan. Lipat tayo dito para mas maganda. Ito naman, sino magdedebate? Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong 2018 para labanan di umano ang insurgency sa bansa. Reklamo ng ilan nang re-red tag di umano ito. Minsan na rin pinuna ng COA o ng Commission on Audit ang mga irregularidad sa paggamit di umano nito ng pondo. Ang tanong ng bayan, pabor ba kayo o hindi na buwagin ang NTF-ELCAC? Mga kandidato, bumoto na ho kayo. Yes or no?
Ang pares na sasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Wala rin yan, wala rin yan. Representative Eric Martinez. Wala rin yan. Ito, dito na mas maganda. Ito yung kay Senador Bato at dito kay taga-bundok. Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto. Yes Okay, yung tanong or dito. no. Teka lang tignan natin yung tanong Mga kandidato, itaas ang Quadcom. Ito, Pero yung sabi tanong. ng kanyang mga kaalyado, Pinoy, crimes against humanity Ay, ito. sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga katapat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte. Teka lang ate. Grabe naman face powder mo Sino ba nag-makeup sa'yo? Pagalitan mo, baka sumobra-sobra naman yan. Dapat daw. Kami hindi dapat. Kasi malaking bagay ang mga Duterte sa amin. Lalo si Tatay Digong. Nilinis niya kung ano yung merong yung mga illegal na candy, yung mga pinagbabawal na candy, nilinis niya. At yung mga matitinding mga durobo sa NAIA, sa lansangan, kung saan man. Tapos sasabihin mo. Balik natin Tanong ng bayan. Dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Sagot ko dyan is conditional, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Tama. Kaya po, after 3 years, na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte at Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun lang, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Meron mali. Meron kang maling ginawa kaya nga kayo nakasuhan tsaka na-convict ka dahil sasabi ni Senador De La Rosa na congressman ka, kaya ka hindi nakulong. Abangan mo pagkatalo mo. Pag natalo ka na, doon ka na swak, makukulong ka na. Yan ang sabi ni Ate Melissa. Oo, ganun lang kasimple yun. At bakit nyo kasi pinakilaman yung mga bata? Hindi kayo nagpapaalam sa magulang. Inakyat nyo pa sa anak ng tipaklong.
Tuloy. Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa position po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano bang risk yun na pinagsasabi niya? Yeah. Yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Ayan. Ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan. Walang risk yun nangyari doon. In fact, Tama. konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga Lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At yan po ang ating debate round. Diba? Napahiya ka ngayon, Castro. Bakit kasi pinasok mo pa yung usapin na dapat ipakulong ang Pangulong Duterte, pati si Senador Bato gusto pa pakulong. Ngayon, ano nangyari sa'yo? Ay, nako. Convicted ka eh. O bakit nandiyan ka nakakalaya ka pa? Ayan ang diretsahang sagot ni Senador Bato dito kay sa mga tirada ni Castro. Mainit na ang diskusyon, pero warm up pa lang po yan. Ngayon, sasalang naman ang ating mga kandidato sa 4 nating mga panelista mula sa GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Panoorin po ang magiging takbo ng ating panel round. Sa panel round, isa-isang pasasagutin ang mga senatorial aspirants sa mga isyong may kinalaman sa kanila ng nabunot nilang panel member. Bawat aspirant, pasasagutin sa loob ng 60 seconds. Kapag may natitira pang oras, tatanungin ng aspirant ng follow-up question o panibagong tanong ng parehong panel member. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa mga panelista. Ayan. At ang mga magbabato ng mga tanong ng bayan, isa sa main anchors ng 24 oras at isa sa mga haligi ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, Ms. Vicky Morales. Award-winning documentarist ng GMA Public Affairs at chairperson din ng Journalism Department ng UP Diliman College of Mass Communication, Cara David. Senior correspondent at isa sa mga mukha ng GMA flagship newscast, 24 oras, host ng investigative public service show na Resibo, ang Kapuso Action Man, Emil Sumangil. Anchor ng late night newscast na Saksi at 24 oras weekend at isa sa pioneer podcasters ng GMA News Online, Pia Arcangel. Nagbunutan po ang ating mga kandidato para sa kanilang pagkakasunod-sunod sa round na ito at kung sinong panelista ang magtatanong sa kanila. Una pong sasalang si retired Colonel Ariel Querubin. Colonel Querubin, nasangkot po kayo sa kudeta laban kay dating Pangulong Cory Aquino noong 1989 kung saan may mga sibilyang napatay. Nakulong kayo dahil dito at nabigyan naman ng amnestia. Sumama rin kayo sa Marine Standoff sa Fort Bonifacio noong 2006 laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong muli pero ginawaran din ng amnestia. Ang tanong ko po ngayon, matapos po ng mga ito, makatarungan pa rin ba ang tingin nyo dito sa mga pag-aaklas kung nagdudulot ng karahasan sa mga militar maging sa mga sibilyan? Sa akin, paninindigan kasi nagawa natin yung yung sinamahan natin, ang tawag ko dyan, military exercise, no? Kung saan nanindigan ako na dapat itama yung pamamalakad ng gobyerno at lumaban ako sa korupsyon. Tama. Nakikita naman natin, nagpapakatmatay tayo, no? Para sa paninindigan natin na tama yung inilalaban natin. So I was twice jailed, twice given amnesty. That's really true. And I was brought to the morgue clinically dead, fighting for what I believed was right. Kung tanong ninyo kung meron ako pinagsisisihan dito, I have no regrets, but I have bitter lessons about this. At yan ang gusto ko na isulong ngayon dahil naniniwala ako na ang kailangan natin isang matapang na senador na lumalaban against corruption at naninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang Ariel Querubin. Colonel Querubin, the establishment or the government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Yes, that's probably true. But the situation then and the situation now are different. Yun. So, yung sinasabi natin,
Kaya nga tayo tumatakbo ngayon dahil nga sa nakita natin, no, I joined the corporate, I cannot take this sitting down. I have really to leave my comfort zone to fight for what I believe is still right. No? That is to fight corruption. Walang nabago, nandiyan pa rin ang korupsyon. Pumunta tayo, tumira tayo sa Bataan, Zambales, tumira tayo sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, kung saan yung rebellion talagang ang nagpapahirap sa kanila yung corruption at kahirapan ng tao. Maraming salamat, Colonel Kerubin at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi, Commissioner Mendoza. Nung nag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, October 8, if I'm not mistaken, sinabi niyo po na gusto niyo pong bigyang tuldok ang pork barrel. Pero in that same occasion, tinanong po kayo kung tatanggap ba kayo o hindi ng pork barrel, tapos ang sabi niyo, pag-aaralan niyo pa po ito. If I may quote you, sinabi niyo po specifically kasi ang pork barrel ay isang tool o pamamaraan ng gobyerno para makagawa ng tinatawag nating redistributive function. Pwede po bang pakilinaw, Commissioner Mendoza? Tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi kung sakaling maging senador kayo? At ito po bang pork barrel, nakakabuti ba ito o nakakasama sa ating taong bayan? Magandang gabi, Kara, at magandang gabi sa lahat ng nanonood. Lilinawin ko po ang aking sagot. Okay? Per concept, ang pork barrel po ay minana natin sa Amerika, no? Para nagkakaroon po nung, sabi natin, redistributive, na idadala sa countryside, sa specific district, yung mga proyekto, nabibigyan ng priority ang mga sectoral needs. Ano ho? Kung ako yung paraling maging senador, boboto po ako at magpapasa po ako ng batas na i-stop ang paggamit nito. Sapagkat iba po ang kasalukuyang panahon ngayon. Marami po tayong issues sa korupsyon, mahirap ang buhay, maraming hindi nakapag-aral, maraming nawawalan ng trabaho. Subalit hindi po ito agad-agad magagawa. Hindi po ba? Kasi pagpasok ko po naman doon, syempre ako pinapakilala pa, makikipagkaibigan pa sa alamin ko pa yung political yung pakikisama sa mga ang akin pong titingnan ay yung tightening ng ating natawag na controls. Now, pagdating po kung ako'y tatanggap, pwede ho, para natin ipakita na pwedeng magamit sa tama ang pork barrel. Yun naman pala. Salamat tatanggap din pala. Commissioner Mendoza, hindi pa ho ba kayo nagsasawa sa katiwalian sa gobyerno? Gusto niyo pa hong sumali sa napakaruming larangan ito? Ang pagmamahal po ay hindi nagsasawa. Mahal ko po ang gobyerno. 27 years po ako naglingkod dito. Anak ng tipakalong. Yung banat ni Ate Jessica, patama yun, ha? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Ha? Mamaya meron karugtong pa itong usapin natin, ha? Wala po ako bilang auditing aide. Nakita ko po kung paano inabuso ang tiwala ng mamamayan nang dahil dito. Muli akong sasabak sa hindi kagandahang aspeto ng trabaho at ipapakita natin marapat tayong pagkatiwalaan at hindi lahat ay magnanakaw sa loob ng pamahalaan. Maraming salamat, dating Commissioner Mendoza at Cara David. Sunod namang tatanungin si Calyodi de Guzman. Noong taong 2022, sa isa pong social media post, sinabi mo, I quote, "Ayaw ko nang maulit ang masamang karanasan ng pagsuporta ng taong bayan kay Cory, laban kay Marcos, at kay Gloria, laban naman kay Erap." Ang sabi niyo pa, I quote one more time, "Walang napala ang taong bayan. Nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng mamamayan. Pumuna ng ilan na misogynistic. Ito hong inyong naging payag. Sa payak na kaparaanan, para maintindihan ng lubos ng ating mga taga-subaybay, laban daw po sa kababaihan yung inyong naging pahayag, Calyodi." Ito ha, dahil hindi naman sikat ito si Kuya, wag na natin intindihin. Basta ang alam natin, PDP line, kung sino yung pambato natin dito, yun ang susuportahan natin. At yung alam nyo mga kaliwa, meron dyan, mga kaliwa, nagpakilala na sila, aktivista. Yung isa talagang taga-bundok yun. Tapo natin yun sa Inodoro, ha? Mamaya ho, meron ho tayo upload ulit, ha? Araw-araw ho yan. Hanggang sa muli, bye-bye.